Unahin po natin ang mga balita mula po sa inyo, dyan po sa BIR. Nitong July ay nagpataw ang BIR ng 1% na withholding tax sa mga online platforms. Kumusta po, Commissioner, ang compliance ng mga ito? Itong July nga po, nagsimula na po ang pagpataw ng withholding tax on online sellers. Again, hindi ito panibagong buwis, kundi pamamaraan lamang ng pangongolekta in advance ng mga buwis dito sa mga online sellers. At dahil nitong July lamang ito na ginawa, wala pa tayong datos tungkol sa compliance. But nakita natin na maraming mga nagrehistro at makikita natin ang resulta nito sa Nobyembre pa dahil quarterly ang pag-remit ng mga withholding tax. So, papasok pa lang yan, ang deadline yan is sa huling araw ng Oktubre. That's why makikita natin ang resulta niyan mga bandang November kung kamusta ang naging koleksyon dito sa withholding tax ng online sellers. Okay. So, papaano po ang monitoring ng BIR sa mga online sellers na ito para sa kanilang compliance? Marami tayong ginagawang tungkol dito sa pag-monitor ng compliance. May mga data analytics tayong ginagamit. At patuloy din ang koordinasyon natin sa mga online platforms. At patuloy rin ang information drive natin para masabi dito sa mga online sellers ang na kinakailangan mag-rehistro. At yan ang mga ginagawa. Tsaka patuloy din ang pag-monitor natin dito sa internet at sa mga online sellers. Patuloy yan. Kaya yan ang mga ginagawa natin. Okay, sa inyong datos, Commissioner, gaano karami naman po ang online sellers na hindi rehistrado sa BIR? Pagdating sa hindi rehistrado, hindi natin masabi kung gaano talaga karami dahil minomonitor pa natin yan. Pero nakikita naman po natin yan dahil again patuloy ang pagmomonitor natin dito sa mga engaged sa online selling at again nagko-coordinate tayo sa mga online platforms kaya nakukuha natin ang mga engaged dito sa online selling. But as to kung iilan to ay hindi natin masabi. Siguro marami, sir. Marami yan. Ano kaya estimate natin dyan? Libo? Ay, definitely. Oo, libo-libo yan. Opo, kasi marami tayong nakikita online. So ano naman po ang hakbang ng BIR sa mga hindi registered na online seller at ano rin po ang inyong babala sa mga hindi nagbabayad ng tamang buwis? Unang-una, ang ginagawa nating hakbang sa mga hindi rehistradong online sellers ay hinihikayat natin sila na magrehistro. Pinapakita natin sa kanila na unang-una obligasyon natin yan na magrehistro bilang mga nagnenegosyo at kumikita at pinapaliwanag din natin na madali lamang magrehistro dahil pwede na rin naman gawin ito online at marami kaming online facilities sa pagrerehistro. At number two ay ginag-coordinate again tayo sa mga online platforms para naman sila naman ang mag-monitor din dun sa mga online sellers na accredited ng platforms nila. At pangatlo, syempre, meron din tayong gagawing yung ating parang kandado, yung takedown order na tinatawag, na kapag hindi pa rin rehistrado, ay patatanggal natin at may kakayahan tayo na alisin ang inyong online stores sa internet. So, ano po ang bukod dyan sa pagkandado or ipasara, kumbaga, ang kanilang mga online stores? Meron pa po ba kayong iba pang maaaring ipataw na parusa sa mga online seller na hindi rehistrado at hindi po nagbabayad ng tamang buwis? Bukod pa yan dun sa unang-una, kinakailangan nilang bayaran yung hindi nabayarang buwis. Pero meron pa silang posibleng ikaharap na kasong kriminal na bukod dun sa mga penalties at interest ay pwede pang makulong dahil tax evasion pong maituturing yan. Oo. So pati po ba yung mga digital platforms may pananagutan sa mga online seller na hindi magre-rehistro sa BIR? I'm talking about the big ones. Can we name like let's say Lazada, Shopee, etc.? Meron din na pananagutan yan kapag hindi sila sumunod kasi na-explain na natin sa kanila yan na obligasyon din nila bilang platforms na ang magbebenta, ang payagan lang magbenta sa kanilang platform ay yung mga rehistrado. So nakipag-coordinate na tayo dyan. So sasabihan din natin sila kapag may nahuli yan na pinapayagan nila magbenta ay posible eventually kapag hindi nila tinanggal yan, posibleng kasama sila sa takedown order na pati mismo yung platform. Mismo. So damay na po yung iba? Damay ang iba. Kaya kinakailangan dapat sila mismo ay siguraduhin na i-monitor nila ang compliance ng bawat online sellers.
So, Commissioner, susunod kong tanong, paano naman po yung mga maliliit na businesses, no? Di ba meron naman po kayong parang cap, kumbaga, meron na how much should they be earning a year para ma-exempt naman po dito sa withholding tax? Dahil ang layunin din naman natin dito, ang talagang masingil natin, yung mga malalaki rin na kumikita talaga. No? Kaya ang ginawa natin, meron tayong threshold na 500,000. Kapag hindi kayo kumikita ng 500,000 sa isang taon, ay hindi kayo sakop ng withholding tax. Pero kinakailangan pa rin natin magrehistro bilang unang-unang primary obligation natin yan. Pero wala kayong kinakailangan bayaran kung hindi naman lalampas ng ganitong amount yung inyong kita sa isang buwan. At least Sa isang kasi, taon. Sa isang taon, Yes. hindi isang buwan. Kasi po, syempre marami ang umaaray, wag naman kami mga maliliit na businesses. Kasi nga, kunwari, yung iba nagbebenta lang ng, kunyari, siomay online, yung mga, di ba, turon, ganyan. Naiintindihan naman natin. Kaya again, yun naman ang ginawa natin. Kaya meron tayong threshold na inilagay po dyan. Alright. Sa ibang usapin naman po, muling pinagtibay ng BIR ang pakikipagtulungan sa local business groups para sa pagpapabuti ng tax services. Ano po ang nakapaloob sa kasunduang ito, Commissioner? Ang nilagay natin dyan ay ang pinaigting na koordinasyon, yung koordinasyon sa private sector at ang BIR. At so patuloy ang magiging koordinasyon at yung gusto natin din kasi makuha ang mga komento nila at mga suggestions ng different business organizations at malalaki pong mga business groups at mga tax practitioners, yung mga mga accountants, gusto natin makuha lahat ng mga suggestions nila para mas mapabuti pa ang aming pagbibigay ng serbisyo sa mga taxpayers. So ano naman po ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng pribadong sektor sa BIR? Para sa akin po, napakalaki ang maitutulong nito dahil unang-una sila ang siniserbisyohan natin. Nagbabayad sila ng buwis, magre-rehistro sila. So gusto natin na pagaanin ang proseso ng lahat ng ito, yung mula pagre-rehistro at pagbabayad ng buwis. Sa pamamagitan ng koordinasyon na to, makakapag-suggest sila kung ano ba ang kinakailangan nila para mas mapadali ang pagko-comply nila. At pag nagawa natin yan, mas magiging katanggap-tanggap sa kanila ang proseso at mas madali sa kanila ang magrehistro at magbayad ng buwis. Kasi malaking parte naman ng koleksyon natin ay ang voluntary compliance. Kaya yan naman ang sinisikap natin na kapag magkaroon ng tiwala ang mga negosyante sa ating ahensya ay mas lalaki ang babayaran na buwis dahil kasi nga mas magko-comply sila. Yes, yes. Okay, pag-usapan naman natin, Commissioner June, itong nilaunch na web portal ng BIR kasabay ng inyong anibersaryo kamakailan. Kumusta naman po ang paglulunsad nito at ano na po ang reach nito? Ang paglunsad namin ng bagong web portal ay yan ng kaakibat na pinapaigting natin na digital transformation ng Bureau. At maganda ang ating web portal, mas makikita natin yung mga e-services na nakalagay dyan. At ngayon nakita natin maganda ang kinahitatnan dahil ngayon pa lang simula nung August na nilaunch natin yan, September pa lang naman din ngayon, meron ng 10 milyon na visits ang ating website at kaya maganda ang pinatutunguhan ng ating digital transformation. So, can you register dyan po sa web portal na yan? Meron, pag dyan sa web portal na yan, makikita natin yung isang tab dyan, tinatawag na e-services. So, under the e-services, makikita po natin dyan kung ano yung mga services na pwedeng nating kung ano yung pwedeng transaction na magawa online. Isa na dyan yung ORUS na tinatawag natin, yung Online Registration and Update System, na kung saan pwede kayong magrehistro at pwede kayong mag-update din ng inyong registration sa aming ahensya. At marami pang ibang serbisyo. So, at siguraduhin natin na tingnan po natin yan at bago tayo pumunta sa aming mga opisina ay tingnan muna natin ng e-services kung baka naman hindi yun na kinakailangan pang pumunta sa aming opisina. Ayan, napakaganda nitong pag-launch nyo ng inyong web portal. At least it will save us, all of us, time, Yes. effort and money as Yes. well. Okay, maraming salamat, Commissioner June, sa mga ibinahagi nyo sa aming updates mula po sa inyo dyan sa BIR.